to another episode, and alam nyo ba na ang 2019 ay Year of the Pig. So kung ikaw ay pinanganak sa Year of the Pig, maybe this year will be your luck. So sa mga taong hindi alam kung sila ba ay kabilang sa Year of the Pig, so meron akong kodigo dito. So ang taon na kabilang sa Year of the Pig ay ang 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, and of course, 2019. Ayon sa Chinese astrology, ang 2019 ay isang mahusay na taon upang kumita ng pera at magandang taon upang mamuhunan. Sa mga nagbabalak ng magnegosyo dyan, huwag nang magdalawang isip at simulan na ang negosyong gusto nyong itayo. Basta't siguraduhin lang na may sapat kayong kaalaman at kabisado nyo ang inyong gagawin para hindi naman mawala ang lahat ng inyong pinaghirapan. At kung gusto nyo mamuhunan o mag-invest, siguradong legit o hindi scam ang papasukin. Ang taong 2019 rin ay magiging puno ng kagalakan, pagkakaibigan at pagmamahalan sa lahat ng zodiac signs. Ito rin ay isang mapalad na taon dahil ang Year of the Pig ay umaakit ng tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. At narito naman ang iyong Chinese horoscope para sa taong 2019. Para sa Year of the Rat, ang 2019 ay magiging puno ng kaligayahan at kasaganaan. Sa Year of the Ox naman, ito ay magandang pagkakataon upang kumita ng pera. At ito naman ang pinakamahusay na taon para sa Year of the Tiger. Pag-aralan ang lahat ng mga solusyon para sa hinaharap. Suriin ang sitwasyong pangpinansyal at mag-ingat sa paggastos lalo't hindi naman kinakailangan. Para naman sa mga Year of the Rabbit, ang metal ang nagre-represent sa iyong career na kung saan ang Year of the Pig ay wala nito. Gayunpaman, kung nais mong maging maganda ang taong ito para sa iyo, pagbabago at tiwala sa sarili at maayos na pakikisama sa ibang tao. At dapat rin maging positibo ka sa iyong pananaw. Ang Year of the Dragon naman ay magiging mapalad at magiging abala sa kanilang karera ngayong taong ito. Habang ang Year of the Snake, sila ay naging maswerte sa nakaraang taon, pero ngayong 2019 ito ay maaaring magpakita ng ilang hamon. Bagamat hindi naman ito katumbas ng isang masamang taon, kakailanganin mong magtrabaho ng husto upang manatiling maging positibo. Ang isa sa mga pangunahing problema para sa Year of the Horse ngayong 2019 ay kung paano balansehin ang trabaho at ang pamilya. Ang mga individual ng ito ay sobrang mahuhusay at maaaring maging interesado sa maraming bagay, gaya na lang ng pagtulong o pagsuporta sa mga kawang gawa. Kung ikaw naman ay Year of the Goat, ang 2019 ay isang mahalagang taon para sa tahanan at sa pamilya. At sa taong ring ito ay maraming magandang trabahong mag-aalok sa iyo. Ikaw rin ay dapat mag-ingat sa iyong paglalakbay. Ang Fire ang nagre-represent sa career sa Year of the Monkey. Ngunit ang Year of the Pig ay wala nito, kaya't hindi masyadong maganda ang iyong karera sa taong ito. Pagbutihin mo na lang lalo ang kasalukuyang posisyon at maghintay ng tamang pagkakataon kung gusto mo ng promosyon o ibang trabaho. Ang 2019 naman para sa Year of the Rooster ay ang taon ng pagbabago. Kung gusto mong mangibang bansa o maghanap ng bagong trabaho, alinman sa dalawa ay parehong makakamit. Kahit sunod-sunod ang kanilang sakripisyo, sa huli ay makakamit pa rin nila ang kanilang ninanais. Para naman sa mga Year of the Dog, ang 2019 ang kanilang tagumpay ay nakadepende kung sila ay magsisikap ng maigi ay di malabong maaabot rin ang kanilang minimikhi. At syempre, ang mga Year of the Pig naman, sila yung may magandang personalidad at napaka-bless rin nila sa buhay. When it comes in wealth, sila rin ay mapalad. Ang patuloy nilang pagsusumikap ang siyang dahilan kung kaya't napapanatili nila ang kanilang estado sa buhay. So that's all for today guys, and for the disclaimer lang, hindi ako isang expert. So ito lang naman ay base sa aking mga naging research, and kasi tayong mga Pilipino, curious tayo kung ano ba yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng mga swerte, at isa na ako. Gusto ko lang din kasi i-share sa inyo guys kung ano man yung mga nakalap kong information. So nasa inyo na yan guys kung maniniwala kayo sa mga ganitong pamahiin, sa mga ganitong mga horoscope or anything. So wala namang masama kung maniniwala tayo kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, paniniwala. So kailangan lang natin irespeto kung ano man yung mga paniniwala ng bawat isa sa atin. Basta't lagi yung tatandaan guys na si God pa rin yung makapangyarihan sa lahat at tayo pa rin yung gumagawa ng ating kapalaran.
So that's all for today guys. Bye for now and see you again on my next video. Bye!